Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang magiging paksa natin sa Yawmul Jum'ah na ito ay tungkol sa kahalagaan ng pagpapanatili natin sa pagdarasal natin ng 5 beses o ang pagsasala natin ng 5 beses sapagkat ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin na dapat niyang mapanatili ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw at ang pagsasala niya sa Yawmul Jum'ah. Bakit natin to binibigyan ng diin, mga kapatid? Sapagkat nalalapit na rin sa atin ang buwan ng Ramadan na kung saan darating sa atin ang buwan ng Ramadan upang magbibigay ng babala o paalala sa atin nang sa gayon ay maparami natin ang pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat in the first place, yun naman talaga yung diwa, lesson sa atin ng Ramadan kung bakit dumarating sa atin ang buwan ng Ramadan tuwing taon sapagkat ito ay nagbibigay ng paalala sa atin upang manumbalik ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala upang maparami pa natin ang mga ibadat, ang mga pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhallazina amanu, o kayong mga nanampalataya, may paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tunay na pinag-utos sa inyo, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan katulad ng pag-utos o pag-obliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna sa inyo, na ang dahilan nun ay la'allakum tattaqun. Yun ang pinaka-hikma sa atin, pinaka-wisdom kung bakit tuwing taon ay tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kundi kayo dumarating sa atin ang buwan ng Ramadan nang sa gayon ay mas maging madali sa inyo ang pag-aalala niyo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang takwa, ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay manunumbalik pagdating ng buwan ng Ramadan. Ano halimbawa, mga kapatid? Tignan natin sa ordinaryong buwan, tayo ay nagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal at mga nawafil. Pero pagdating ng buwan ng Ramadan, yung pagsasala natin ay dinodoble pa natin. Tayo ay nagtatarawih, nagbabasa ng Quran. Maraming mga tao na pagdating ng Ramadan ay nanunumbalik ang kanilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaparami sila ng salah, nagbabasa ng Quran, nag-aayunon, nagbibigay ng sadaka, etc. At iba pang mga kabutihan na ito ay kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yun ang dahilan kung bakit dumarating sa atin ang buwan ng Ramadan upang bigyan tayo ng paalala. Maraming mga tao na sila nakakalimot na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanilang mga personal na gawain dito sa mundo, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, ay napapabayaan na nila ang kanilang 5 beses na pagsasala. Hindi ba yun ang patunay na ang Ramadan ay dumarating sa atin tuwing taon upang paalalahanan ang bawat mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na marapat sa kanyang panatilihin niya ang 5 beses na pagdadasal sapagkat ito ang diwa sa atin ng buwan ng Ramadan. Yan ang patunay, mga kapatid, pagdating ng buwan ng Ramadan, napupuno ang iba't ibang masajid, ang iba't ibang masjid, bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil tayo nagsasagawa ng tarawih, ng tahajjud. Pero ang nakakalungkot, marami din mga tao na sa buwan lang ng Ramadan nanunumbalik ang kanilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami tayong nakikita ang ganung mga kapatiran. Pagdating ng buwan ng Ramadan, lahat ng mga ibadah, tarawih, saum, pag-aayuno, tahajjud, pagdatamat ng Quran, ginagawa nila tuwing buwan ng Ramadan, subalit paglisan ng Ramadan sa atin ay hindi na nila ginagawa yung mga bagay na yun. Subhanallah. Maraming ganung uri ng mga tao. At ang mas malala pa dun, marami din mga tao na kahit ilang Ramadan ang dumating sa kanila, ay baliwala sa kanila ito at hindi na tumatama sa kanilang puso, hindi na tumatagos sa kanilang puso kung ano ang dala-dala sa atin ng buwan ng Ramadan. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit dapat natin paalalahanan ang sarili natin sa pagpapanatili natin ng 5 beses na pagsasala sapagkat sasalubungin natin ang buwan ng Ramadan na ito ay may kaakibat na pagdadali sa ating mga sarili at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala.